Panginoon, pagsamo ko sa iyo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Kami na iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man. Naghihintay, umaasam sa katugunan mo. Lingapin mo kami ngayon, daing namin sa'yo, pagkat tanging ikaw makakagawa. Mga kamangha-mangha at pagbabago sa aming buhay. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man. Di ko naisang mapahamak ka, hindi ko naisang maghirap ka. Dakila ang pag-ibig, inialay ko sa'yo, sa'yo. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, mapagkailan pa man. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man.
tuwing araw ng Sunday, dadali natin na ating sarili upang maging isa tayo sa harapan ng Diyos. At alam ko na ang galak na nasa atin ay galing sa Panginoon. Alam nyo, pagka napapagalak natin si Lord, tayo mismo masaya din. As long as you believe in the promises of God, as long as you have faith in the promises of God, wala kang dapat ipag-alala. Because God is not a man that He should lie. Hindi magsisinungaling ang Lord. Pag sinabi niya, my God will supply all your needs, isusupply ng Diyos ang pangangailangan po natin. Maniwala ka lang, isusupply ng Lord. Si Stephen po, God yung nakita niya sa pamamagitan ni Jesus Christ na nasa glorified body. Kaya ang tawag niya, hindi sinabi, Jehovah, receive my spirit. Hindi! Lord Jesus, receive my spirit. Kasi alam niya na yung Jehovah sa Old Testament, Jesus na po sa New Testament. When you don't know what to say, when you don't know what to share, you preach and say, Jesus! Siya lang. Sabihin mo lang yung kabutihan niya. Ilan ang baka hindi mo mabilang sa kamay mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. Doon pala pinipreach mo lang si Kristo eh. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po sa mga brethren natin na nasa center stage at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig po ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Bago po ako magbasa ng ating pong Bible reading, kamustahin mo muna yung nasa likod mo. Sabihin mo, kamusta ka na? Purihin po ang ating Diyos. Isa pong magandang tanawin na makita po na marami po tayo na laging naghahangad na lugurin ng ating Diyos sa pamamagitan po ng pagsamba sa Kanya. Alright, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms 132, verses 7 to 9. Let us go into His tabernacle. Let us worship at His footstool. Arise, O Lord, to your resting place, you and the ark of your strength. Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. Purihin po ang ating Panginoon. Alam din naman po natin na hindi po basta ganon ang mabuhay sa mundo. Sapagkat bakit? Marami po nagiging problema ang isang tao, di po ba? Ating mga emotions na lang sa isang maghapon. Hindi mo alam kung ano-anong iba't ibang klaseng emotions ang nagagawa mo. Maaring sumimangot ka, magalit ka, mainis ka, mag-alala ka, matakot ka. So many things na nagpapahirap sa tao. Pero ang binasa po natin, halika na kayo. Tayo ay sumamba sa ating Diyos. Sa Kanyang paanan, bakit? Nandun ang kapahingahan ng ating Diyos na buhay. Kaya kung gusto natin magpahinga, lumapit tayo sa Panginoon, mag-worship tayo sa Kanya. Bakit po? Nandiyan po ang pagiging matuwid sa harapan ng ating Diyos. And in the end, makukuha po natin ang galak na nanggagaling sa ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok natin. Amen? So, yuko po natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo
sa lakas na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Nandirito po ang iyong mga anak upang magbigay pugay sa inyo, upang kayo'y papurihan, upang kayo'y sambahin, upang kayo'y pasalamatan. Hinihiling po namin ang dakilang presensya mo, ang siyang manalaytay po sa aming lahat na nandirito. Tulungan mo po kami na kung may dala-dala mang kaming kabigatan, nandito sa aming isip at puso, pinalalayas po namin ito sa pangalan ni Jesus, upang kaming lahat ay makapagpuri ng naayon po sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po sa patuloy na paggawad mo ng iyong basbas. Pagpalain mo at ibigay mo ang double portion ng anointing sa aming pong tagapagturo, ang aming beloved Bishop. Tulungan mo po siya sa kanyang pangangaral. Kayo po ang siyang magsalita sa kanyang katauhan. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, sa mangunguna sa amin ng mga worshipers, Lord, ang tunay na pag-awit at pagsamba sa inyo. Pagpalain mo po kami lahat ngayon sa plano namin kayo'y aming lugurin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Good afternoon, church! This is the time to thank the Lord sa lahat ng mga ginawa niya, at sa lahat ng mga ginagawa niya, at sa lahat ng mga gagawin pa niya. Let's praise Him! I've failed so many times, but still, here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through for you.
my troubles. Goodbye to my pain, yo. Goodbye to my sorrow. Goodbye to my troubles. Goodbye fear, you ain't welcome here. Goodbye fear, you ain't welcome here. Goodbye to my sorrows. Goodbye to my pain, yo. Sing you what a God, God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of wonders. You are the God of powerful. I believe, say I believe. I believe in Jesus. I believe. I believe. I believe. Hey, I believe. Yes, Lord. I believe that you can do all things, Jesus. And I trust you, Lord. We're believing in miracles. Hallelujah. Hindi kami masasawang maniwala. Magtiwala. Yes, Lord. Patuloy, patuloy. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Naniniwala kami sa kapangyarihan mo. Naniniwala kami sa pagmamahal mo. Naniniwala kami sa sakripisyo mo. Oh, we worship you. We worship you. The Lamb of God. Your only Son, no sin to hide, but you have sent Him from your side upon this guilty earth to trod and to become the Lamb of God. Your gift of love, they crucified, they mocked and scorned Him as He died. The humble King
Okay, purihin ang Diyos, mga kapatid. Napakaganda po na inawit natin about the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kasi namin, Lamb of God, wala pa ibang Lamb of God, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo po. And hopefully, doon sa ating pong pag-worship sa ating Lord about the Lamb of God, alam natin ang meaning ng Lamb of God, kung bakit binigay yung Lamb of God, kung bakit mayroong Lamb of God. Yun po ay inialay ng Lord para lahat po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lamang po kaligtasan ng souls natin, kundi para po magkaroon tayo ng healing sa ating physical body, ng miracle sa ating physical body na kasama po sa salvation na binigay ng Lord po sa atin. Okay, sa pagkatong ito po, yuko muna natin, ulo natin tayo manalangin, dakilan Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat lahat kami, nandito mga anak mo, Diyos, ay muling umaasa, O Lord, na kami papakainin mo, Lord, ng spiritual na pagkain. Batid mo ang pangangailangan ng bawat isa. Ako hindi ko alam, pero ikaw, alam mo, Lord. At sila ay nandirito para katagpuin yung kanilang pangangailangan, Lord. At naniniwala ako, Lord, na ikaw ang Diyos na nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan. Hindi lamang sa pagkain, Lord, kundi sa lahat ng klase ng aming pangangailangan. Kaya bahala ka na po sa aming Panginoon sa araw na ito at ikaw mismo kumilos sa amin sa magitan po ng Espiritu Santo mo, Ama. Thank you so much, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. The book of Psalms 23, beginning from verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies, and you anoint my head with oil, and my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. You may all be seated, please. Okay, our subject today is entitled, The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Now, fear is one of the deadliest emotions a man can possess. And there are different kinds of fear. That's what we call fear of rejection, the fear of abandonment, basically sa spouse o doon sa kanyang loved ones, fear of losing a job, fear about his business, or sabihin natin his source of income, and fear of the future, calamities, darkness, sickness, and basically fear of death. Now, and those fears basically will destroy your motivation, your perspective in life, your direction in life, your faith, your dream, and mainly your entire life. And those kinds of fears definitely do not come from God. In fact, in 2 Timothy 1:7 says, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So the Bible clearly said that God has not given us the spirit of fear, but rather opposite. He gave us power, love, and sound mind. Now, if that's the case, then where does fear come from? Saan nanggaling ang fear? For information, ang fear po ay nag-originate from the Garden of Eden. When man fell into sin, the decisive scheme of Satan, the first words spoken by the first man created by God were, I was afraid. And there was no such emotion in man before the fall. Wala pa po, takot po. Wala pa yung takot sa heart. But when man disobeyed God, fear entered his life. Pumasok na po ang takot. In other words, umusbong po o lumitaw ang takot sa tao because they disobeyed God. Hindi sumunod sa Lord. Sa palagay ninyo,
ano ang naging atmosphere sa Garden of Eden pagkatapos ng incident na ito na nagkasala sa Adam and Eve. Naniniwala ako na yung dating masaya, yung puno ng kapayapaan, kabanalan, kahinahunan, refreshing ng kalooban na doon. Pero nang pumasok po ang takot sa tao ay tiyak na sa oras ay napalitan po ang atmosphere sa Garden of Eden na nagmistulang lugar ng kapighatian, lugar ng lungkot, kadiliman para sa tao po. At bukod sa lahat, makikita po yung nakaamba o nagbabadyang panganib at parusa sa sangkatauhan po. Dahil sa takot na pumasok sa puso ng tao dahil sa pagsuway sa Diyos. But on the contrary, there is no fear to those who obey God. Once na sinunod mo ang Lord, wala pong fear. Because to obey God means first, to totally trust in God. And second, to obey means to put your total hope in Him. And number three, to obey means totally to rely on God, to rely on Him. Nakasandal ka totally sa Diyos. Yan po yung tatlo na pag sinabing you obey God, talaga sandal ka sa Lord, dependent ka sa Diyos. Yung mga dependent sa drugs, time man dependent ka sa shepherd, dependent ka sa Lord. That's why there's no fear na papasok sa ating heart once you obey God. And the Bible says, mapalad daw ang nagtitiwala sa Kanya. Jeremiah 17:7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Pag sinabing pagpapalain po in all aspects ng ating buhay po ay nandun ang blessing ng Lord. Kapag sinabing total trust, meaning po lahat tiniwala mo na sa Kanya. Tiniwala mo na salvation na yung pamilya, tiniwala mo na yung sons and daughters mo, yung kanilang kinabukasan, your wife, your husband, ganun din ang livelihood mo, and most importantly, yung life mo ay pinagkatiwala mo sa kamay ng ating Diyos. Meaning, para kang tupa na helpless ka on your own. Wala kang magagawa sa sarili at nakadepende ka lang doon sa shepherd. Yun po yung tiwala na sinasabi ng Lord. Kaya isa lang ang mindset ng tupa. To obey the shepherd. To obey the shepherd. That's why they don't bother about their shelter, their food, at yung kanilang protection. Hindi sila nag-aalala. Kasi nakaasa lahat sila doon sa shepherd. Nabubuhay sila na yung inaalala nila, wala silang inaalala, kundi yung buhay nila nakadepende lang dito po sa shepherd nila o doon sa kalampastol. At yan ang buhay ni David po for your information. Kasi sinabi po, o makikita natin sa 1 Samuel 17, na yung lahat ng mga tao po, from king, at saka sa mga soldiers, even the citizens, lahat sila puno ng fear. Takot na takot po silang lahat. Kay Goliath po, but not David. Hindi po kay David. Why? Alam ko nasa isip ni David po, yung ni-recite niya sa Psalms 23 verse 1. Sinabi niya, the Lord is my shepherd. My personalized ang sinabi po ni King David. My shepherd means David is confident that he belongs to the shepherd. He belongs to God. Ibig sabihin, pag sinabi pong shepherd kasi, basically, it indicates ownership. Pag-aari po na yung pong shepherd ang may-ari po ng kanyang binili na tupa at saka yung inaalagaan niyang tupa, siya ang may-ari. Kaya ang mindset ni David po sa verse na yan ay pag-aari siya ng shepherd. Ang may-ari sa kanya, yung shepherd niya, which is Jehovah in the Old Testament and Jesus in the New Testament. Likewise, in our case, hopefully, sana hindi nasa mind natin. Alam niyo kung yan lang nasa mind natin, ang fear natin mawawala. Any kind of fear. Maliban na lang sa fear of the Lord. Pero lahat ng fear mawawala. Even fear to die, mawawala po sa atin. Pag alam mo na yung shepherd ang may-ari sa'yo. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. You are not your own. Yang sarili mo, hindi na sa'yo yan. Verse 20, for you were bought at a price. Binayaran na ng Lord at the cross of Calvary by the blood of Jesus Christ. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's. So
So in other words, we are owned by the good shepherd, Jesus Christ. Kaya dapat meron din tayong ganung mindset na katulad ng kay David, the Lord is my shepherd. Pirmi natin sasabihin, pag may problem ka, the Lord is my shepherd. That's why he said, I shall lack nothing. Wala na raw kulang. Pag ang Lord ang shepherd mo, walang kulang. Bakit niya sinabi yan? Una, sinabi rin niya, He makes me to lie down in green pastures. It speaks about rest. Alam niyo, pag sinabi ng sheep, yung mga tuba po, they were bothered, doon po sa Old Testament, they were bothered by dogs, tsaka yung mga wolves, insects. Minsan may pumapasok na kuto sa tenga nila, doon sila namamatay po. Kaya bothered sila pag may ganun po. They cannot lie down to rest or to sleep. Hindi nila kaya po. But in the presence of their shepherd, pag nandun yung shepherd nila, they find rest. Because the shepherd takes care about those things. Yung shepherd mismo, ang siya nag-aalaga sa kanila, and he makes them lie down in green pastures, which means to nourish them with fresh food, at saka yung rest na sa kanila, dahil dun sa yung damuhan na yun, nagbibigay ng rest din po sa kanila. Now, for David, kung i-repair natin kay David po, in his times of confusion, in times of discouragement, depression, pain, maybe during the time of Saul's persecution of David, pinersecute siya ng kanyang biyanan, pero hindi siya pinabayaan ng kanyang shepherd. Hindi siya pinabayaan ng Lord. He was encouraged by God, given strength and hope by his shepherd. At pinakain siya ng shepherd. Vagabond siya nung oras na yun. Kasi lumayo siya doon sa kanila sa palasyo, umalis siya, naghalat siya mga kapatid, pero hindi po siya pinabayaan ng ating Lord. Despite of the fact na umalis siya ng palas po. Kahit gano'n na lang ang kanyang, pag sinabi, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Alam niyang hindi siya magkukulang. And how I wish na sana lahat tayo gano'n din. The Lord, the good Lord is our shepherd. Kaya sa madaling sabi, yung shepherd na yun, ang siyang magsusupply ng lahat ng ating kailangan. And then sinabi niya, He leads me beside the still waters. Ibig sabihin, it speaks about the refreshing of soul. Sa soul natin po. Kasi pagod ang soul niya sa problema. Si David pagod ang soul niya sa dami ng problema niya. Tapos inuusig pa siya ng kanyang sariling biyanan po. Kung saan-saan siya nga nagpupunta. Kanya pagal ang kanyang soul po. Ibig sabihin nun, pag sinabing pagal, hindi lang po ang katawan. Ang soul natin napapagal po. Ang soul natin napapagod din po. Pag sobrang dami na problema, nandiyan ang problema sa pera, problema sa sakit, problema sa kusaan, problema sa asawa, nakakapagod. Yung sinasabi natin nakakapagod, hindi yung physical mo napapagod. Yung soul mo ang napapagod. Napapagod siya sa dami ng problema ganon. And yet, his shepherd, si Jehovah po, ay hindi pa rin siya pinabayaan. Refreshing words ang binigay sa kanya. Emotionally, mentally, nirefresh siya ng ating Lord. Nirefresh siya ng kanyang shepherd. Kanya sinabi niya, sumunod naman, He restores my soul and leads me to the path of righteousness for His name's sake. Ibig sabihin po noon, everybody knows that David had committed sins of adultery and murder. Alam natin yon. Siya po ay nakakommit ng ganon. At sabihin natin sa Psalms 51, if I'm not mistaken, Psalms 51, pinakita niya doon at sinabi niya kung ano yung nararamdaman niya nung nando siya sa kasalanan. Tagos sa bones niya yung kanyang nararamdaman. Yung kanyang conviction, sobra po. Yung guilty feeling sa kanya, sobra-sobra po dahil sa kasalanan ginawa niya na nag-adultery na siya, pumatay pa siya ng asawa ng kanya pong kinuha po. Kaya napakatindi ng kanyang nararamdaman. Kaya nga sinabi na sana, do not depart from me, Lord, or your spirit, sana hindi mag-depart sa akin. Pati yung joy of salvation na wala po sa kanya. At yan ang tandaan po natin, once na tayo po yung nasa kasalanan, yung joy of salvation, mawawala po sa atin. Pero despite of the fact na nandoon siya sa ganong sitwasyon po, nang lumapit siya sa Lord na nandun po yung remorseful spirit ay ni-restore siya ng kanyang shepherd. He was restored by the shepherd or by his shepherd. Ni-restore po siya. Binalik siya uli mga kapatid at muli niya nadama ang presence ng ating Lord. Now, this is David's confidence as a sheep in the hands of his shepherd. Ganun siya kakumpiyansa. Na pag nandun siya at alam niya, nasa kamay siya ng shepherd niya, wala na siyang inaalala, wala na siyang kinatatakutan pa. But the question is this, why does he had
this kind of confidence in the shepherd or his Jehovah, his God, the shepherd. Bakit siya merong ganong klase ng confidence? Bakit masyado siyang kumpiyansa? Yan ang tanong ngayon. Sa Psalm 78, 70 to 72, the Bible says, God, Jehovah, God also chose David, his servant, and took him from the sheepfolds. In other words, si David was a shepherd. Shepherd din siya. Kinuha siya ng Lord magmula ro sa pag-aalaga ng tupa, inalis siya ng Lord doon. Ano ginawa ng Lord next? And from following the ewe that had young, he brought him to shepherd Jacob, his people, and Israel. Inalis sa pagpapastol ng mga tupa at nilagay siya sa pagpapastol ng mga tao, ang Israelite. Doon siya inilagay ng Lord. Now, so sa verse 72, and so he shepherded them according to the integrity of his heart. Number one. Number two, and guided them by the skillfulness of his hands. So meaning, si David po meron dalawang katangian bilang isang shepherd po. Una, yung sinasabing the integrity of his heart. Alam niyo, pag sinabing integrity po sa world, I'm talking about the world, it means yung ayaw mong masira ang reputasyon mo, ang pangalan mo, maganda naman yon. Kaya lang, ang problem, pag sa world, ang integrity, ang pinaka-base mo ay pride ang nandoon. Ang kanilang integrity, yung pride nila mismo. That's why ayaw nila na napapahiya, ayaw na nire-reject, ayaw nila na nasasaktan, ayaw yung damdamin nila, sinusundot yung damdamin, ayaw. Ayaw nila malagay sa mababang pwesto. Mostly, ayaw masabing mali. Yun ang kanilang integrity tinatawag. That's why pati mga drug lord ay nagkiklaim ng integrity sa kanilang buhay. Na sila may integrity, drug lord na sila, nagkiklaim pa rin. Kasi iba ang integrity sa world. But yung integrity na sinasabi ng Lord na kay David as a shepherd ay, yung pong una, humility or lawlessness in spirit. Yung kababaan ng loob ang nandoon po. And that is integrity. Sa harapan ng Lord, that is integrity. And second is, consideration for others' feelings. Yung dinadama mo o sinasaalang-alang mo yung damdamin ng iba. And that is integrity. At ang pangatlo, admitting mistakes. Ito po ang mahirap gawin. Pero ito po integrity yung tinatawag. Pag tayo hindi marunong tumaggap na mali, wala kang integrity sa harapan ng Lord. Sa harapan ng tao, meron. Pero sa harapan ng Diyos, wala kang integrity. That was na hindi mo matanggap ang pagkakamali po natin. And most of all, tolerance and sacrifice for the sake of obeying the good shepherd. Yun po yung pagpaparaya mo, sakripisyo mo, alang-alang sa pagsunod mo sa shepherd mo o sa good shepherd po. Yun ang integrity. Ganun yung integrity of the heart ni David po as a shepherd of Israel. Ganun po katindi, ganun po kaganda. And second, the skillfulness of his hand. Yun ang pangalawa. Meaning, skilled siya. Pagdating sa shepherding, skilled siya. Tulad ng kanyang pagpapakita ng care. Number one dyan. Ando ng care niya sa mga tuba. Pag sinabing care, pagmamahal, and concern. Nakita yan during pestilences. Pinapili siya ng Lord, ano gusto mong parusa? Ang pinili niya, pestilence. Pero nung makita na namamatay na yung mga tuba, yung mga tao po, ano sinabi niya? Sana Lord, ako na lang, tsaka pamilya ko, ang patayin mo, wag na lang yung mga taong yon. Ganun siya ka-concern. At ang pangatlo po, yung love to the extent that he is willing to offer his life for the sake of the sheep. Willing siya, nabigay yung buhay niya, alang-alang po sa tupa. 1 Samuel 17:33. And Saul said to David, kasi sabi niya, ako lalaban kay Goliath. Ito sagot niya kay Saul, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth. He, a man of war from his youth. Ikaw, youth pa lang, no experience. Samantala si Goliath ay, mula pa sa pagkabata, ay warrior na. Sumagot siya. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. At sinasabi niya yung tungkol sa pagiging pastol niya. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock,
Isang lamb lang yung kinuha ng lion na yan, tsaka ng bear na yon. Ano ginagawa niya? I went out. After it, hinahabol ko, hinahanap ko yung tupa na yon. And I struck it and delivered the lamb from its mouth. Nasa bibig na ng leon, dinideliver pa niya, kinukuha pa niya. Ano itsura ng isang lamb pag nasa bibig na ng leon? Halos gutay-gutay na yun, pero kinukuha pa niya. And how I wish, sana kami mga pastor, ganon. Kahit nasa bunganga na ng demonyo, yung pong mga tupa ay kinukuha pa rin po. Kahit matira, paa na lang, kukunin pa rin po. Para mapunta sa church. Kahit yung paa man lang makapunta sa church. How I wish, lahat kami, sana, lahat kami pastor, ganon. At ganon dapat po, pastor talaga na nagpapastol. Kahit po sabihin natin na talagang nasa kamay na ng demonyo, aagawin mo pa rin, aagawin mo pa rin. Ganon siya katindig, ganon siya magmahal sa tuba po. And delivered it to the lamb from its mouth. And when it arose against me, pag lumaban sa akin, I caught it by its beard and struck and killed it. Pinapatay niya, kamay lang. Next. Then your servant has killed both lion and bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them. Seeing he has defied the army of the living God. Moreover, David said, the Lord is my shepherd, who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear. He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go and the Lord be with you. Ganun kung alagaan ni David ang kanyang mga literal na tupa. At alam ni David na kung paano niya inalagaan ang mga tupa nila ng kanyang family ay ganun din ang gagawin ng Diyos na shepherd niya, good shepherd niya sa kanya. Alam niyang gagawin din. Kasi ginawa niya. At shepherd siya. Kaya alam niya ganun din ang gagawin ng Lord. Kaya lang, bakit inassume ni David na ganito ang gagawin ng Diyos bilang shepherd sa kanya? Why? Bakit niya inisip ganun nga ang gagawin? Ang una po, in 1 Samuel 17:37, binansa ko na kanina. Moreover, David said, the Lord, who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Okay, now, in other words, yung pong experience niya sa God made him confident to recite Psalms 23. Kanya siya kumpiyansa po kasi may experience siya sa Lord. Kaya yan ang dahilan pag binibigyan tayo ng Lord na experience sa Kanya. Na nilalagay ka sa isang problema tapos malulutas mo, may experience ka na. Magagamit mo yun. Kanya bawat nangyayari sa atin, mga experiences natin, mga negative experiences natin ay magagamit po natin. Para po tayo po ay sabihin natin na para maipantapat po natin sa mga problemang dumarating po sa atin. In fact, hindi pa siya hari, naranasan na niya sa kamay ng shepherd yun. Hanggang sa maging hari siya, hanggang sa mamatay siya. Nakadudun po yung kamay ng shepherd sa kanya at inaalagaan siya. At ang second, ba't siya kumpiyansa? 1 Samuel 13:14. But now your kingdom shall not continue, sabi kay King Saul. The Lord has sought for himself a man after his own heart. Pumili ang Lord ng tao na kahawig o kapares ng puso niya, and the Lord has commanded him to be commander over his people because you have not kept what the Lord commanded you. So in other words, sa parte ito po ay sinabi mismo ng Lord na naghahanap siya ng tao katulad ng heart niya. At sabi ng Acts 13:22, and when he had removed him, he raised up for David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. So in other words, nakita yun sa katauhan ni David ang puso para sa Lord. The reason why David was called a man after God's own heart. It's because David will do all God's will. Susundin niya lahat kaya sinabi yung puso niya parang sa Lord. But I believe that one of the major reasons kung ba't sinabi siya parang mayroong puso ng Lord, because God knows David has a shepherd's heart. Meron siyang ganung puso. Yun ang nakita ng Lord sa kanya. In 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel,
do not look at his appearance or at his physical stature because I have refused him. Si Eliab kasi magandang lalaki, hindi yun pinili ng Lord. For the Lord does not see as a man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Dito po sa heart tumitingin ang ating Lord. Hindi do sa panlabas po. At nakita niya sa heart ni David po na nandoon yung shepherd's heart sa kanya, kanya kinuha siya ng ating Lord bilang hari po ng Israel. Now, on our part, sa atin naman bilang Christians, kung naniniwala si David na ganong kabuti ang shepherd na si Jehovah at gagawin ng shepherd na yun, yung lahat ng nirecite niya sa Psalms 23, dahil may heart siya, tulad na sa atin, Lord of the si shepherding, at ganun din na ilang beses niya na-experience na ang power ng Lord, hindi siya pinabayaan ng shepherd, mas lalo tayong dapat maniwala na gagawin sa atin ng Diyos o ng shepherd ni David yung ginawa doon o yung sinabi niya sa Psalms 23. Mas dapat tayong maniwala. You know why? Bakit ko sinabing mas dapat? Sapagkat yung shepherd na yun ni David po ay nagkatawan tao yun through the Lord Jesus Christ. Namatay sa cross of Calvary alang-alang sa mga kasalanan po natin. Kaya lang, ang tanong doon, bakit kailangan mamatay siya at danasin niya yung ganong klase ng hirap, pasakit dinanas sa cross of Calvary? Bakit kailan dumaan pa siya ng ganon sa mata? Ang dali naman mamatay. Ilan sa pako, iba-yubay lang sa doon, pinako siya, mamamatay niya. Ba't kailan may hampas pa, may dinurhan pa, at kung anong binatukan o pinalo na walis tambo, kung anong ginawa sa kanya. Why? Ba't kailan dumaan sa ganong proseso? Yan ang tanong ngayon. Isaiah 53. But he was wounded. Why? For our transgression, pagsuway. He was bruised. Why? For our iniquities. And the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Meaning, bawat pahirap na dinanas niya ay katapat na mga kasalanang ginawa po natin. Pero bakit kailangan may ganun pa? Samantala sa Old Testament, pag inalay yung tupa po, hindi, basta inalay yung tupa, bigla na lang papatayin niya, pagkatapos iaalay po para ialay sa kasalanan ng mga Israelita, pero wala nang pahirap. Hindi na pahirapan yung tupa. Hindi sinabi doon na hinampas mo na hinampas yung tupa, tapos binatukan yung tupa at pinagduduran yung tupa. Hindi na ginawang gano'n, basta pinapatay lang yung tupa, tapos inaalay na. Pero bakit dito sa atin kailangan gawin pa yun? You know why? Romans 6:23. The Bible says, for the wages of sin is death. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Now, pag sinabing death, it might be spiritual death or physical death. At doon tayo tinubos ng Lord, kaya namatay siya alang-alang sa atin po. Pero, bakit nga ba dapat pahirapan pa siya? Kasi sa tingin ko mga kapatid, para sa Diyos po, hindi sapat na mamatay lang ang tao dahil sa kasalanan. Hindi dahil sa malupit ang Lord, hindi malupit ang Diyos, mapagmahal ang Lord, kundi dahil sa dami, tsaka doon sa bigat ng kasalanan ng mga tao na yung iba na yung nagmistulang hayop na dahil sa kasamaang ginagawa po na nakikita natin ngayon. Tulad sa mga illegal drugs na yung mga kapatid, anong ginagawa niyan doon sa mga kabataan? Anong nangyayari sa mga kabataan pero baliwala doon sa mga drug lords? Baliwala sa kanila. Nakita nila yung mga tao kung ano nangyayari, nasisira ng ulo ng mga bata, nasisira ang kinabukasan ng mga bata, pero wala silang pakialam. Nakikita natin mga kapatid, mga heinous crimes na nagaganap, iba pinapatay, sinachap-chap pa pag pinatay, kung saan nilalagay yung bahagi ng katawan. Yung ba gawain ng tao lang, ibig sabihin na nagkasala, gawain na po ng hayop yung tutuusin po. Ganun na nangyari po. Mga murder, corruption, kung tawagin ay silent killer. You know why? Kasi ang corruption po, silent mass killing po yan. Napakarami na mamatay, nagugutom dahil sa corruption. Hindi nakikita ng mga corrupt, hindi ko na lahat. Yung mga corrupt government officials, hindi nila nakikita. Na yung perang yun kinukuha nila na dapat isusubo ng mamamayan, ay nakukuha nila. Kay mamamayan andon, namamatay sa gutom, namamatay sa sakit. Kasi walang pambili ng gamot, walang pang ospital yung mga tao po. Dahil kinuha na nga ng mga gumagawa nun. Anong konsensya mo para gawin mo yung ganon? Na milyon-milyon tao ang naghihirap dahil doon sa gawain yon. Nasaan ang konsensya mo?
Kanya ganun na nangyari. Kaya kailan dumaan muna sa ganung proseso bago patayin po. Why? Para sa ganun po, makita lang bigat ng kasalanan po. Gayun pa man. Alam ng Diyos na hindi kaya ng tao ang prosesong ganun. Sa katunayan, in the book of Revelation, nang bumaba yung puot ng Lord, punishment sa mga tao, ano sabi ng Bible? Yung mga tao, imbis na magsisiraw, sinumpa pa ang ating Lord. Dahil hindi nila makayanan yung bigat ng parusa ng Lord. Ganun din sa atin po, alam niyang hindi niya makakayanan. Kaya nagkaroon ng substitution po ngayon. May pumalit po ngayon. Mayroong pumalit sa kanya. Sinong pumalit sa kanya? Yung shepherd ni David po, na si Jehovah, nagkatawan tao siya through Jesus Christ para kapalit ng katawan nating dapat na siyang pinahirapan po sa cross of Calvary. Siyang nagkasala, dapat pahirapan. Alam niya, hindi kaya, siya na mismo ang gumanap. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun kabuti yung Diyos na hindi natin nakikita, pero ganun siya kabuti. Kaya ganun tayo kamahal ng shepherd na walang iba kundi si Lord Jesus Christ po natin. Ganun po. Kanya po minsan, sometimes parang iniisip natin, nag-iisa tayo. Sometimes minsan nagpe-pray tayo, hindi tayo gumagaling, iniisip natin, pinabayaan tayo ng Lord. Minsan naghihirap tayo, hindi nagsusupply ang Lord. Dahil hindi mo lang alam. Nakikita ka ng Lord at alam ng Lord. Alam ng Lord. Alam pala niya ba't hindi kumikilos sa Lord? Sinasabi na ng Bible, ang Diyos natin ay Diyos na mapanubok po. Pinusubukan ka ng Lord. Kung sa kabila ng ganyan, mananampalataya ka pa rin sa Kanya. Tinitignan ka kung siya pa rin ang shepherd mo. Kung sasabihin mo pa rin, the Lord is my shepherd. Despite of the fact na nahihirapan ka, the Lord is my shepherd. Yung pa rin ba ang sasabihin mo pag nandun ka na sa ganung sitwasyon? At ang mabigat yan, ginawa niya ito nang hindi pa tayo Kristiyano. Ginawa niya ito nung tayo po'y makasalanan pa at sumusuway pa sa Kanya, kalaban tayo ng Lord. Kaya doon niya ginawa itong bagay nito, kasalukuyang tayo nandoon kasama ng ginagawa natin. Tsaka niya ginawa yan. Kanya doon yung makikita yung shepherd na yun, kung gaano katindi po. Kaya kung tutusin, wala tayong dapat ipaglala. Dahil wala nang dahilan para hindi gawin sa atin yung Psalms 9, na 23 na yun na nirecite ni David. Walang dahilan para hindi gawin sa atin ng Diyos. Kaya dapat po, ganyan lang ang itsura natin eh. Nasa kamay tayo ng shepherd, halos doon, halos nakakatulog tayo, at talaga kahit anong bigat ang problema, andun kalmante ka, kampante ka, dahil nasa kamay ka ng good shepherd, nasa kamay ka ng shepherd, nasa kamay ka ng shepherd na nagmamahal sa atin lahat. Kanya masiguradong gagawin niya sa atin yan. Why? Ba't ko sinabing ka na gagawin? Kung yung buhay niya, hindi niya pinagkait sa atin, mapabilan lang tayo sa mga tupa niya. What more yun ni-recite ni David sa Psalms 23? Mas gagawin niya sa atin yung buhay nga binigay eh. Yung pa kayang inihiling natin, yung pa kayang hinihingi mo, yung pa kayang kagalingan, yung pa kayang miracle mo, yung pa kayang blessing hinihingi mo. Bibigay ng Lord dahil buhay kaya niya ibigay. That's why in verse 4, He said, "Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Marami meaning po ito. Isa sa pwedeng gawin sabihin, meaning to ay yung shadow of death doon, yung sabihin ay grave or underworld. Sa book of Job, 10:21-22. Ganun din ang isa ibig sabihin po ay pwedeng darkness. Darkness of the dungeon. Sa Psalms 107, verse 10. Sa New King James, sa ibang version po. But basically sa atin po, sa time po natin, it means darkness in lives. Yung darkness natin sa buhay po natin. Timo, sabi ni David, I will fear no evil. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because you are with me. You are with me. And your rod and your staff, they comfort me. So, ibig sabihin, kaya hindi ako matatakot, alam ko, kasama kita at yung rod mo, yung staff mo, ang nagbibigay comfort sa atin. Pag sinabing rod and staff, yun po yung hawak yung hawak po ng shepherd. Pag sila po nahuhulog doon sa niya sa bangin, yun ang pinansusungkit po sa kanila. Yun ang pinangkukuha sa kanila po. At yung rod po, yan pinampapalo niya doon sa mga dog, sa mga wolves, sa lumalapit, sa mga tupa, pang-protection po. Kaya nando doon yung mga tupang masyado silang kampante dahil alam na may nagpo-protection po sa kanila. And unknowingly, ganun din po sa atin. Mas mabigat sa atin. Mas mabigat po. Kasi sa atin po, though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear. Kay David, because you are with me.
Sa atin po, do not fear because my shepherd is in me. Nasa atin ang shepherd mismo. Kay David, kasama lang niya. Sa atin po, nasa atin na mismo. Ano pa katatakot mo kung nasa iyo na mismo yung shepherd? Doon na mismo nag-dwell sa iyo ang shepherd through the power of the Holy Ghost. Nag-dwell sa iyo ang shepherd. Ano pa ang katatakot mo? Ano pa ipag-aalala mo? Ibig sabihin naman ang dumating sa iyo, sigurado ang shepherd mo ang kikilos para sa iyo. Yung sinabi niya, you anoint my head with oil. That is healing. That is healing. Kasi mga tupa po, pag napipilay, pinapahira ng langis para gumaling po yung pilay nila. Sa atin po, ina-anoint ng oil. Book of James 5, ina-anoint ng oil para gumaling yung may karamdaman. Ay, hindi. Sakop lahat eh. Green pastures na doon. Nourishment nasa atin po. Encouragement nasa atin po. Healing nasa atin pa rin po. Kaya sa parting, ano pa pag-aalala natin? Sumunod, sinabi niya, kay David, your rod and your staff, they comfort me. Sa atin po, your word, my shepherd, is the light to my path. Yan ang aking ilaw sa aking daanan. Yung salita mismo ng shepherd natin, ang ilaw po natin. Your word, my shepherd, is my sword against thy enemy. Alam natin yan sa Ephesians chapter 5, chapter 6, na yung sword po ay sword of the Spirit, which is the word of God, nasa atin din po. Your word, my shepherd, makes me strong to face any trials in life. Kung ano man yung dinadanas natin, yung salita ng Lord ang nagbibigay ng lakas sa atin. Yung salita ng Lord, ng shepherd ang nagbibigay ng lakas para ma-overcome natin yung lahat ng mga problema dumarating po sa buhay natin. Ganun tayo katindi bilang tupa ng Diyos po. Ganun tayo lahat. Your word, my shepherd, has the power to heal, the power to deliver, the power to perform miracles, and to give joy and peace and gladness sa ating puso. Yan din po nagbibigay sa atin. The words of my good shepherd. Yan po ang nagbibigay sa atin. Kaya sa atin lahat na nandito po, alam ko, sa atin lahat na pati kayo nanonood sa television, marami sa inyo, nandun tayo sa hardships, nandun tayo sa troubles na dinadala natin. At madalas ay hindi. Ang nangyayari sa atin, natatakot tayo, nag-aalala tayo. Pero alam nyo, matagal ko na hindi na i-preach ito. Inalaw ng Lord i-preach ito para ipaalam sa mga tupa niya, sa ating mga tupa niya, na wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipag-alala. Dahil yung shepherd natin, as long as nandiyan ka sa kamay ng shepherd. John chapter 10. Hindi rin siya papayag, ma-snatch tayo sa kamay niya. Sa arms ng ating Lord, nandun po tayo. At yung lahat ng needs natin, nandun po. Kaya nga, dapat sabihin natin, the Lord is my shepherd. What else will I lack? Ano pang kulang sa akin kung ang shepherd ko ay ang Diyos? Wala na pong kulang pag siya ang shepherd po natin. And I know, and I can feel, and I can sense. Marami sa atin dito po. You need the touch of the shepherd. Para iba sa inyo, halos nawawalan kang pag-asa. Basta sa atin nangihina ka, malulupay-pay ka. That's a bigat ng problema mo. Kaya inalaw ng Lord ang topic na to para malaman mo na may shepherd na nagmamahal sa iyo. Mayroon shepherd na nakatingin sa iyo 24 hours a day. Binabantayan ka at tinitignan ka at hindi ka iiwanan minsan man at hindi ka pababayaan minsan man. Ganun po yung shepherd natin na nasa atin po. Ganun po katindi yung shepherd natin. And how I wish na sana po, ano man ang problema mo, ano man yung dinadala mo, isa lang sabihin mo, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Wala nang kulang sa atin. Basta si Lord ang ating shepherd. Kaya sa araw na ito, huwag kang lumabas dito na nabibigatan. Pumasok ka nabibigatan, dapat paglabas mo rito, nagkagaanan ka. Dahil may shepherd na nagmamahal po sa atin. May shepherd na nag-aalaga po sa atin. Sa osmo ito, pwede ba pa tumayo tayo at yuko natin ang ulo natin? Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Just close your eyes and pray. Pray to the shepherd. Pray to the shepherd.
Oh, hallelujah. Oh, Diyos na nasa langit. Batid mo ang dinadala ng bawat isa, O Panginoon. Batid mo ang kabigatan ng bawat isa, Lord. Ako hindi ko alam, pero ikaw alam mo, O Diyos. Itinuro mo sa amin, Lord, na wala kami dapat ipag-alala. Wala kami dapat ikatakot, Panginoon. Dahil kami nasa kamay mo, Panginoon, bilang ikaw ang shepherd namin, Diyos. Tulungan mo lahat ng mga tupa mong nandarito, O Diyos. Mga tupa mong nabibigatan, Panginoon. Sa ibang klase ng kadahilanan, Lord. Tulungan mo, Panginoon, extend mo ang kamay mo sa kanila, Lord. Lord, ibigay mo ang touch of healing doon sa mga may karamdaman, Lord. Touch of encouragement doon sa mga nangihina, Ama. A touch of hope doon sa mga nawawalan ng pag-asa, O Lord. A touch of strength doon sa mga nangihina, O Lord. A touch of understanding doon sa lahat, Panginoon, na naguguluhan, ako confused. A touch of miracle, Lord, doon sa lahat na nangangailangan ng miracle mo, Ama. Panginoon ko, tulungan mo mga tupa mo, Lord. Tulungan mo ang lahat ng mga tupa mo, Diyos, na nangangailangan sa iyo, Ama. Iunat mo ang kamay mo sa Kanya, Panginoon. At sa arating ito, Lord, i-provide mo, Panginoon, ang pangailangan na iyong mga tupa. Hiniling namin dito sa pangalan ng aming Shepherd, the Good Shepherd, the Lord Jesus Christ. In Jesus' name. Patuloy, Lord, O Diyos, na kami mananalig, mananampalataya, at maniniwala sa iyong salita. Marami po salamat, Panginoon ko. Marami po salamat, Diyos. At kumilos ka sa aming kalagitnaan. Marami po salamat, Panginoon. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa ating mga bisita po sa araw na ito. Una sa lahat, thank you so much sa inyong pagdalo po. Pero meron lang po gusto linawin sa inyo lahat. Kaya na tinalakay po natin ang shepherd natin, si Jesus Christ po. Pero bago natin maging shepherd si Jesus Christ, may proseso po tayong dadaanan po. At ang proseso po, walang iba kundi ang paniniwala natin sa gospel ng ating Panginoon. You have to believe in the gospel of Christ. Pag sinabing gospel of Christ, it is about the death of Christ, the burial of Christ, and resurrection of Christ. Maniwala tayo na matay siya sa cross of Calvary, alang-alang sa kasalanan natin. Maniwala tayo nilibing siya. At bukod sa lahat, maniwala tayong nabuhay siya na magbuli. But to believe is not enough. Right after you believe, you have to obey the gospel of Christ. Isa sa pambuhay po natin. In what way? Acts 2:38, you must repent. And everybody must repent because everybody has committed sins. Lahat tayo nagkasala, kaya lahat tayo dapat magsisi ng kasalanan. At ang pangalawa, you must be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Ang baptism po natin, hindi po wisik. Lahat tayo binautismo nung bata tayo. Baptism is immersion. Ilulubog po tayo sa tubig talaga para po alang-alang sa ating kasalanan. At ikatlo, you're going to receive the power of the Holy Spirit. At kailangan natin ng Holy Spirit. Kailangan po natin, pati kayo lahat nanonood sa television, kailangan po natin ng Holy Spirit para tutulong po sa atin, para makapagbago po tayo. Tutulong po sa atin para mabago ang buhay po natin. It is not only the power of the Holy Ghost that can help us to change para mabago po tayong lahat. Yun po yung tatlong yun na gagawin natin. Pag nagawa niyo po yun, pwede nyo sabihin, the Lord is my shepherd. Kaya sa parte yan, pwede bang taas natin ang dalawang kamay natin? Pwede po ba? Taas po natin dalawang kamay natin. Pikit po natin mga mata po natin. Sige po, pikit natin mga mata natin. Sumunod po kayo sa akin sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Sumunod po kayo sa akin. Sige po, pikit lang po tayo, sister. Pikit lang po tayo. Sumunod po kayo sa akin. Amang banal na nasa langit, sa oras na ito, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, nagsisisi po ako sa lahat ng aking kasalanang ginawa. At ang lahat ng ito ay aking tinatalikuran. Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nabuhay na magbuli, at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Maraming salamat po sa iyong banal na salita. Maraming salamat po at ikaw ang aming Diyos. Maraming salamat po
at patuloy kang gumagabay sa amin. Ito'y samot na langin namin sa dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. Alright, sabi mo nga sa katabi mong masaya ako. Bakit? Dahil nalaman natin na si Lord ang shepherd ko, I shall not lack nothing. Alright, mga kaupo muna tayo. Samantala tayo po idadako sa ating offertory. Psalms chapter 54, verses 6 to 7. I will sacrifice a freewill offering to you. I will praise your name, Lord, for it is good. You have delivered me from all my troubles. Purihin po ang ating Panginoon. Alam po ba ninyo sa isang anak ng Diyos, maraming mga troubles. Kaya lang pinagtatagumpayan natin ito. At kapag tayo po ay nagtatagumpay, nakakaalala po tayo sa Panginoon nang magbibigay tayo ng ating mga free will offerings. Katulad po ng nabasa natin. Kaya ngayon po ay panahon o pagkakataon natin para magbalik tayo ng tanaw, ng utang na loob sa ating Panginoon sa lahat ng mga pagtulong niya sa ating mga kapighatian. Also sa magbibigay po ng kanilang 39th anniversary pledge, kindly drop them at the designated offering boxes. Yun lamang po na hindi magkakasya doon ang bigay niyo po sa akin. Pero pag pwede po magkasya doon po ninyo ilagay yon. Amen? Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Alright, let's be in one accord for our monthly congregational fasting on September 14, Saturday, 9 a.m. dito po sa Star Mall EDSA Show. We are also encouraging all Yapper to be a part of the team's winter fire entitled Hustle, which is set to happen on September 28, Saturday, 6 p.m. at Amorato Arena Lobby. Register for 550 pesos via the QR code flash on the screen. Tumayo po tayong lahat at magbigay po sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Ayuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Salamat po sa paggamit mo sa aming beloved Bishop at naipariting mo sa amin ang salita ng Diyos. Tunay nga po na wala po kaming dapat na katakutan na mga ilangan kami ng ano pa mang bagay. Wala kaming dapat ikatakot dahil the Lord is my shepherd and I shall lack nothing. I shall fear nothing. Kaya tulungan mo na ang mensaheng ito ay tumimo sa aming puso't kaisipan na talagang sobrang pasasalamat kami. Dahil alam mong mahihina kami, kaya ang ginawa mo, kayo na mismo ang lumuklok sa amin upang kami, Panginoon, na maging matapang harapin ang lahat ng mga problema. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang tinatanggap namin sa salita ng Diyos at tinanggap namin. Dalangin namin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Basbasa mo po, O Diyos. Pagpalain mo mga kaisipan, pagpalain mo mga physical na pangatawan, ganun din mga financial na standing ng mga anak. Salamat sa pagpapala mo, ganun din po, O Diyos. Basbasa mo po ang mga alit handog ng mga anak, patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Ganon din, Ama, tinataas po namin, O Diyos, ang lahat po ng mga naging bisita namin ngayon. Tulungan mo po na hindi lamang ngayon sila tatanggap sa iyong salita, kundi lagi-lagi na bigyan niyo sila ng pagkauhaw na mag-aral ng salita ng Diyos at malaman ang katotohanan tungkol sa iyong anak na si Kristo. Pagpalain mo rin ang aming bansa, bigyan mo po kami ng pamunuan, leadership na strong, matatalino at puspos ng kaalaman upang ma-maintain ang peace and order sa aming bayan. Tulungan mo rin po kami. Huwag mo kaming pahintulot, Lord, sa mabibigat na pagsubok katulad ng dinaranas ng iba't ibang lugar sa ngayon. Iligtas mo po kami, Lord. Huwag mo paubaya kami sa mga lindol. Huwag mo kaming paubaya, Panginoon, sa mga gera, sa mga pestilences. Bagkos tulungan mo na ang salita mo ay mapangalaganap namin sa aming pong bansa. Maraming salamat po. Nagtitiwala kami na kasama ka namin at tago namin sa aming mga puso
na the Lord is my shepherd and I shall lack nothing and I shall fear nothing. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Be filled with God's presence and be edified by God's Word at our on-site worship service at Cuneta Astrodome next Sunday at 9 a.m. Spread the news and bring your loved ones and friends. Let's be in one accord for our monthly congregational fasting on September 14, Saturday, 9 a.m. at Star Mall at the Shaw Trade Hall. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Godhead, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Be spiritually filled at Nugent Pray Talk Eat, happening on September 7, Saturday, 7 a.m. via Google Meet. Desire to follow Christ. Know more about how our discipleship cause is guiding us to grow in Christ. Join our 1FC Testimony Night on September 7, Saturday, 7 p.m. via Zoom. Don't miss the Opera Winter Fire entitled Hustle, which is set to a new date. It's happening on September 28, Saturday, 6 p.m. at Amoranto Arena Lobby. Sign up now via the QR code for 550 pesos per head. Gather as one before the great one. Jesus Christ to God be the glory invites you to our 39th anniversary praise and worship celebration, I Saw One, happening on November 11, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. You wouldn't want to miss this unforgettable event. As our 39th church anniversary nears, we are endowed the privilege to give to our Project G-Code through our 39th anniversary pledge. You may get your preferred colored envelope every on-site service from our faces or at the information booth. You can also drop them at our offering boxes or hand it over to Pastor Norma Santos. The church is in need of the following: dressmaker. You may email your resume at hrdap@jctgbtg.org. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.